Ito ho mensahe natin. The title of this message sa oras na ito, The Significance of the Birth of Jesus. Ang kahalagahan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang para sa mga Kristiyano, kundi para sa lahat. Why is Jesus' birth significant? Tatlo ho ang sagot. Ito ang una. Number 1. Bakit ho napakahalaga ang kapanganakan ni Jesus? Ito ho ang mga sagot. Una, because this is the fulfillment of God's promises. Ano ho, basahin ko ho ng mabilisan po itong verse natin. Ito ang naganap nung ipinanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Sa Bible ay mayroong kasintahan. Ang ganda sa Bible, no? Mayroon pa lang, nung time na po yun, sa Bible ho ay mayroong girlfriend at saka boyfriend. Sila ho yun. Si Mary at si Joseph ay magkasintahan. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yan ang pinakamalalang nangyari kay Maria. Pag ang babae ho ay nabuntis ng hindi niya boyfriend, siya po ay automatic na papatayin ng taong bayan. Tatawagin siya ng pinakapunong saserdote, ilalagay sa harapan ng mga taong bayan. Lahat ng mga tao magdadala ng bato at papatayin si Mary na wala silang kasalanan. Naalala niyo si Pablo nung binato sila? Yung mga nagbato doon, ang pakiramdam nila sa sarili nila, wala kaming kasalanan kasi pinatay namin yung makasalanan. So ang mga tao at that time, pag nalaman na si Mary ay walang asawa, walang nanagot sa kanyang anak, papatayin si Mary. At yun pa naman ang plano ni Jose. Okay, ang plano ni Jose, yun ang sabi. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. So akala ni Jose at that time, matuwid si Maria, saka si Jose, si Jose ho ay kilalang tao, bakit po? Siya ho ay mula ho sa angkan ni David. Okay? Yun ho ang ating pinaka-significant na way para malaman natin bakit po na-fulfill ang promise ng Panginoon dahil kay Jose. Okay ho. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. Doon tayo ho nagkaroon ng point. Paano nangyari ang katugunan ng pangako ng Panginoon sa pagkapanganak kay Jesus Christ dahil kinausap ng anghel si Jose na anak ni David? Ibig sabihin, apo ni David. Na nagsasabi dito ho, huwag kang matakot, pakasalan mo si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo, magsisilang siya ng isang batang lalaki at si Jesus ang papangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan ho ang katugunan ng Diyos sa kanyang pangako. Unahin muna natin kay Abraham. Sa aklat ng Genesis, ang layo po ng Genesis. Pag binasa nyo, trinase nyo ho kung gaano kahaba ang panahon mula sa Genesis hanggang sa kasalukuyan, sobrang haba po niyan. Ang haba ho, bago ho nangyari. So, sabi ng Panginoon kay Abraham, ito ho, bakit natin binanggit si Abraham? Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain ng buong sanlibutan dahil sa lahi na magmumula sa iyo. Si Abraham po ba magpapala sa sanlibutan? Hindi po. Yung ipapanganak mula sa lahi niya, si David ay galing sa lahi ni Abraham. Okay, paano natin nasabi yan? Sa Genesis, sa pamamagitan ng lahi mo, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Noong midweek ko, ang mensahe po, Jesus is the greatest gift of all. Siya ang pinakadakilang regalo sa lahat. So napagpala ang buong sanlibutan, hindi dahil kay Abraham, kundi dahil sa binhi ni Abraham, Jesus. Si Jesus kasi magmumula kay Abraham. So ipinanganak si Jesus Christ na fulfill ang pangako ng Diyos kay Abraham. Sumunod po, na-fulfill po ang pangako ng Diyos kay Haring David. Sabi ng Panginoon kay Haring David, ang paghahari ng lahi niya ay magpakailanman. Paano mo magiging magpakailanman ang paghahari ni David? Namatay si David, namatay si Solomon, namatay ang nasa 20 na hari mula sa Juda. Paano magpakailanman? Patay na sila lahat. Pero si Jesus Christ na mula sa lipi ni David, mula sa angkan ng Juda, si Jesus Christ ay ngayon po ay buhay. At siya po ang hari magpakailanman na mula sa lipi ni David. Tignan niyo po ang sabi sa 2 Samuel. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang kahalili sa iyo bilang hari at patatagin ko ang kanyang kaharian. Yung kausap ni Yahweh at the time, si David, mamamatay na si David at the time, papasok na ho sa kanyang trono, papalit si Solomon, pero mamamatay si Solomon. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Sino ang sinasabi? Si Jesus Christ.
Kaya yung kapanganakan ni Jesus Christ, fulfillment yan ng pangako ng Diyos kay Abraham, kay David, at ito ho, good news. Kasama po tayo dyan sa buong sangkatauhan. Paano mo nangyari yan? Sabi dito ho ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15, nagkasala ang mga tao. Naalala nyo, nagkasala ang mga tao. Sino ho tao? Si Adan at si Eva. Sabi ng Panginoon, nung inahayag na ng Panginoon ang mga sumpa dahil sa kasalanan, sabi niya sa ahas, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Kausap ng Diyos, ni Yahweh at the time ay yung ahas, at ang tagal po niyan bago nangyari. Sabi ko nga sa iyo, it's around 4 to 6,000 years bago nangyari yan. Lagi kayong mag-aaway, ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. So magkakaroon ng patayan, magkakaroon mo ng labanan, at yun ho nangyari sa krus. Natalo ni Jesus sa pamagitan ng krus si Satanas. Okay, so nangyari ang Genesis chapter 3 verse 15. So yung kapanganakan ni Jesus Christ, may tatlong pangako na natupad. Natupad yung pangako kay Abraham, natupad ang pangako ng Diyos kay David, at higit sa lahat, natupad ang pangako ng Diyos sa sangkatauhan na magpapadala siya ng tagapagligtas. Amen. Ikaw at ako ang nagbenepisyo ng kaligtasan na yan. Wala tayong kapasidad na iligtas ang ating mga sarili. Pero purihin ng Panginoon, isinilang si Jesus Christ, at ngayong Pasko, huwag mong kakalimutan na kaya may Pasko dahil yan ay katuparan ng pangako ng Diyos sa sangkatauhan na magkakaroon ng tagapagligtas. Pangalawang punto, why Jesus' birth significant? Because this is the fulfillment of the prophet's prophecies. Okay ho. Naalala nyo, sabi dito, sa verse 22 ng Matthew, sabi dito, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. So sa Isaiah po yan. Sa Isaiah ho, sa aklat ng Isaiah, nakalagay doon na sabi ni Isaiah, magkakaroon ng pangyayari na hindi ho basta-basta pangyayari. Maglilihi ang isang dalaga. Paano nangyari yun? Paano maglilihi ang isang dalaga kung wala siyang asawa? Pero sa Diyos po, sabi ho ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Tama? Yung mga baog na nagkakaroon ng anak. Pero ito ho, imposible ito. Yung baog may asawa, pwede magkaanak, pero baog. Pero si Mary ho, walang asawa. Pero nakita natin kanina, nung binasa natin, hindi pala siya basta ho nagkaroon ng anak, kundi ang banal na espiritu ay nilagay yung binhi si Jesus Christ sa kanyang sinapupunan. Tandaan nyo, nung nasa sinapupunan pa lang si Jesus Christ, si Mary ho, alam na niya. Itong nasa sinapupunan ko, anak to ng Diyos. At si Mary ho, blessed na blessed. Bakit po? Isipin mo, vessel siya. Pwede naman sa ibang babae, pero siya napili ng Diyos. Bakit po? Yun ay choice ng Diyos. At yun ay karapatan ng Diyos na pumili ng mga tao na gusto niyang piliin. Si Maria ay pinagpala sa lahat ng babae dahil siya pinili ng Diyos. Okay. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. So balikan ko lang ho, sabi dito po sa prophecies po, prophecies about Jesus' birth span from Genesis around 4,000 years before. So isipin nyo, nagplano, sabi ng Panginoon doon kanina sa binasa natin sa Genesis, sa ahas, yung ulo mo na yan, may dudurog sa ulo mo na yan. Genesis nag-start, na-fulfill, nung panahon isinilang si Jesus Christ, 4 to 6,000 years ago. So ganun kalayo, ganun katagal. Ang prophecy naman ni Micah, nasabi niya dito sa Bethlehem, si Micah nagsabi na sa Bethlehem sa Ephrata, ipapanganak ang tagapagligtas ng bansang Israel. Kaya sabi ko sa inyo kanina, napakatalino ng Diyos. Nung si Jose ay ayaw pakasalan si Mary, anong ginawa ng Diyos? Kinausap ng Diyos sa pamagitan ng anghel si Jose, Huwag mo siyang iwanan. Kasi ikaw yung anak ni David. Pag iniwanan mo siya, iba magiging asawa niyan. Paano yung prophecy? Tama? Nag-gets niyo po ba? Pwede mag-asawa si Mary ng iba, pero yung prophecy may iba. Masisira ang Biblia. Wala naman niniwala dito. Kasi bakit po? Ang nakasulat dito sa Lumang Tipan, ang mga pangasawa ni Mary at si Jesus ay magmumula sa anak ni David, si Joseph. Si Joseph na ayaw pakasalan si Mary. Sabi ng anghel, wag. Kailangan mo siyang pakasalan. At take note, pwede na manganak si Mary at the time doon sa lugar, wala sila sa Jerusalem, pero sabi ng anghel, pumunta kayo sa Jerusalem. Bakit po nangyari yon? Dahil may sinabi si Micah, doon ka ipapanganak. Kailan po pinanapisay? 700 years bago nangyari.
Alam kaya ho ni Mary at ni Joseph na sinabi ni Micah? Hindi nila alam, pero alam ng Diyos. Amen, hindi nakalimot si Lord. Isipin nyo, 4,000, hindi nakalimot ang Diyos. 700, hindi nakalimot ang Diyos. Sa aklat ni Isaiah, nag-prophesy na manganganak ang isang dalaga, 700 years. Hindi nakalimot ang Diyos. May mga times sa buhay natin na parang limot ka na ng Diyos. Pakiramdam mo, limot na ako ni Lord. Ilang taon na nag-aantay? Siyempre, hindi ka pag-aantayin ni Lord ng 700 at 1,000 years kasi patay na tayo noon. Ay, Pastor, sobrang na tagal. Ilang taon na nga? Ilang taon na ho? Yung isa, yung ate ko, nagpatotoo 14 to 15 years niya inantay yung lisensya. Nalimutan kaya ni Lord na pinag-pray niya? Hindi. Kasi noong nakaraang linggo, tinubo na sila. Tayo lang ang nakakalimot, pero ang Diyos hindi kailanman makakalimot sa pangako niya. Lalo't ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pwede po ba natin palakpakan si Lord na ngayon? Tapat ang Diyos sa pangako. Ito yung mensahe na ito ay pagpapaalala sa inyo na ang Diyos natin ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Kahit napakatagal na maaaring nalimutan mo na, hindi kailanman nalimutan ng Diyos ang pag-iyak mo. Ano ba ang iniyak mo noong mga nagdaang 5 taon, 4 na taon, 7 taon, ikaw nakalimot, siya hindi? Ano gusto kong i-impart sa inyo, gusto kong i-challenge sa inyo sa araw na ito, balikan mo yung pinag-pray mo. Ilaban mo sa pagluhod. Dahil sa pagluhod, mayroong nawawasak. Tandaan natin, ang kalaban natin hindi tao. Ang kalaban natin ay demonyo. Sa maniwala kayo sa hindi, ang kalaban natin ay demonyo. Na pag once na niluhod natin, yung barrier, yung tinatawag na spiritual battle, natatalo ho natin dahil may mga anghel na nakikipaglaban para sa mga bagay na yan. At ito lang ho ang paalala sa challenge na ito. Gaano man katagal ang hula na nakasulat at sinabi ng Diyos sa Biblia, ito ay mangyayari. Gaano man katagal. From Genesis, 4,000 to 6,000 nangyari. Sinilang si Jesus eh. Ano po? From Micah, 700 papunta sa bagong tipan, nangyari. Isinilang si Jesus. From Isaiah, 700 years, nangyari. Isinilang mo si Jesus ng isang dalaga. Kung nangyari po yung lahat ng bagay na yon, then mangyayari yung mga bagay na yung hinahawakan pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen po. Sabi dito, mapapanaligan natin ang salita ng Diyos sa Biblia sapagkat ito yung totoong nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari sa inaharap. Kung nangyari sa kung nangyari sa nakaraan ang mga sinabi sa Biblia, nangyari po. At nangyayari sa kasalukuyan, then mangyayari sa inaharap. Yung mga bagay na ito, ang totoo, sobrang nipis na lang ng Biblia, yung mga sulat dyan, hindi na nangyayari, pero malapit na yan matapos. At ang isa sa pinaka-exciting part, yung pinaka-climax ng parang movie dito na gusto kong sabihin sa inyo, yung pagbabalik ni Jesus Christ. At yung pagbabalik ni Jesus Christ, hindi ho siya basta-basta ang senaryo, yan ho ay dadagundong sa buong mundo. At good thing sana ho kung isama tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Dahil ang maiiwan, sila ho yung magsasuffer sa napakatindi hong tribulation. Yung tribulation ho na sinasabi ko sa inyo, yung kahirapan na wala hong sukat paglagyan, yung tindi ng sakit na mangyayari. Okay, sana ho wala hong mangyari sa atin kung hindi natin maranasan yung mga bagay na yan. Then ang hamon ko sa inyo, lubos tayo magtiwala sa mga salita ng Diyos, balik tayo sa Biblia. Magbasa tayo ng Biblia. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, buklatin mo ang Biblia. Lalabas ka, kung ikaw ay pagod na pagod or hinang-hina nung nagbasa ka ng Biblia, matatapos mo yung binasa mo, then mayroon kang lakas. Dahil ang salita ng Diyos nagpapalakas ng Espiritu. Last point natin, at dito mo tayo magtatapos, haba pa rin. Because this is the fulfillment of God's incarnation. Okay. Alam niyo yung salitang incarnation? Sa Christianity, hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Hindi ho tayo naniniwala dun sa reincarnation. Na pag namatay ka, kung mabait ka, magiging elepante ka. Kanino mo paniniwala yan? Sa mga Buddhist? Diba? Ang paniniwala mo ng ibang reliyon, pag ikaw ay kaya mo nagpapakabuti dahil mamamatay, alam nila mamamatay, pero pag gumawa ko na mabuti, magiging maganda akong hayop. Magandang hayop. Ibig sabihin, hindi mo lang sinabi na babalik sa sarili niyang katayuan bilang tao. Hindi po, sinabi doon, magiging isa kang elepante, magiging isa kang, kung pangit ang ugali, magiging, kaya na mag-isip. Okay, so hindi naniniwala ho ang Christian
sa reincarnation, naniniwala tayo sa incarnation. So, tingnan ho natin ang sinabi dito. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Grabe, ang ganda ho ng pangalang Emmanuel. Sino dito may pangalang Emmanuel? Di ba wala? Ayaw natin magpangalan niya, pero isa sa pinakamagandang pangalan ay Emmanuel. Kasi ang kahulugan niya, nandiyan ang kahulugan. Ang kahulugan po niyan, kasama natin ang Diyos. God with us. Ang salitang Emmanuel ho ay nangangahulugan kasama natin ang Diyos. Then paano mo makakasama ang Diyos physically kundi isinilang si Jesus? Nag-gets nyo? Kaya ho nung sinilang si Jesus Christ, yung pangako ng Diyos na makakasama niya ang tao, eto ho yung fulfillment, nagkatawang tao si Jesus, isinilang mo siya. Sabi dito ho, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at si Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ayan. Doon po tayo natapos sa verse na yan. So yung verse na yan po ay makikita ho sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Yung istinilang si Jesus Christ, ang dapat pala natin i-appreciate doon sa sabsaban, pag mayroon kayong bilin, pag nandun ka sa bilin, ang pakiramdam mo pala dapat at dapat maging ma-appreciate mo sa time na yun, Lord, ginawa mo pa talaga to? Ginawa mo pa talagang isilang sa sabsaban para lang sabihin sa amin, hindi ka nag-iisa. Hindi ka alone. Kasi bakit isinilang nga sa sabsaban para ipakita sa atin na sasamahan tayo ng Diyos kahit sa pinaka matindihong kalagayan ng ating buhay. Tingnan niyo yung mga pastor, sobrang blessed na blessed sila. Pag-alis nila pag-alis nila doon sa sabsaban, sobrang saya nila. Bakit po? Pinaramdam sa kanila ng Diyos, kasama niyo ako. Amen, no? Kaya ho yung pagkasilang ng Panginoon, wag lang ho tayo sa Christmas o sa regalo, wag lang. Dapat mas malalim ang ating pangahulugan sa Christmas dahil grabe lalim ho ng ginawa ni Jesus para sa atin. Na-fulfill ang pangako ng Diyos, na-fulfill ang prophecy, na-fulfill ang ito last, na-fulfill ho ang incarnation ng Diyos, nagkatawan tao ang Diyos at siya ho ay naging nakasama natin. Sabi dito ho, nagkatawan tao ang Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus upang makasama niya tayo, maranasan ang ating mga naranasan, upang higit niyang maunawaan ang ating pagiging tao. Hindi kailanman mararanasan ng Diyos yung salitang, nauunawaan ko kayo. Hindi masasabi ng Diyos sa tao, nauunawaan kita kung hindi siya nagkatawan tao. Tama? Noong si Jesus Christ nagkatawan tao, sinabi ni Jesus, nauunawaan ko kayo. Bakit po? Naranasan niya magutom. Ang Diyos hindi nagugutom. Amen. Hindi nagugutom ang Diyos. Pero nung nagkatawan tao siya, nagutom siya. Nauuhaw. Naalala niyo nung nandun sa krus, sabi ni Jesus, nauuhaw ako. Ibig sabihin, tao siya. Sabi ng iba, ano kaya meaning nung salitang nauuhaw si Jesus? Isa lang ibig sabihin ng tao siya. Isipin niyo ho, nagkatawang tao si Jesus Christ para yung nararamdaman mong kahinaan. Kaya ho, tayo na nagsasabi lagi, tao lang ako, tao lang ako. Minsan parang sampal kay Lord, nagkatawang tao si Lord para wag mo sabihin lagi sa sarili mo, tao ka lang. Kasi nagkatawang tao din si Jesus eh. Tinukso pa nga siya, tama? Pero hindi siya natukso. Kaya sabi ni Lord, the moment na natukso ka, alam mo ba na tinukso din ako, pero hindi ako natukso, pero tutulungan pa rin kita. Kasi alam kong mahina ka. Nag-ride si Jesus Christ sa ating kahinaan. Tingnan nyo sa dulo. Siya ay may laman, kahinaan at limitasyon. Si Jesus Christ at the time nagkaroon ng limitasyon. Nawala yung pagiging omnipresent ni Jesus Christ. Alam niyo yung word na omnipresent? Nasa lahat ng dako. Kasi yung time na yun, kung nasaan lang si Jesus Christ, nandun lang siya. Pero si Jesus Christ sa kasalukuyan, dahil nandun sa langit, ang claim ni Jesus Christ, siya ay omnipresent, nasa lahat ng dako. Hindi lang nandito si Jesus Christ sa Nyogan, nandun din siya sa ibang bansa. Kasi omnipresent si Jesus. Okay, tingnan nyo ang sabi ho sa John. Okay. Sabi sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ganon katindi ang sabi ni John. Si John the Beloved, sabi niya, alam nyo, si Jesus Christ, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita nila, sabi dito, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na nasa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Yung Diyos ang sinasabi dyan. Siya ay buspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napakabait ni Jesus. Napakabuti ni Lord. Nung kasama ng mga disipulo si Jesus Christ, wala sila ni isa mang nakitang kapintasan kay Lord. Naging tao si Jesus Christ. Sabi ni Juan, kami magpapatunay sa inyo, naging tao si Jesus.
At si Jesus, kasama namin siyang kumain, kasama namin siya kung ano yung ginagawa namin, tumutulong siya. Tandaan natin ho, tatay niya, karpentero, siya po ay tumutulong sa tatay niya. Pero walang nakitang kapintasan si Juan. Nakita ba niya, umangal si Jesus? Nakita ba niya, si Jesus ay nagmulong-mulungod, nagkaroon ng problema sa karakter ni Jesus? Wala. Sabi ni John, ako magpapatunay sa iyo na si Jesus ay perfecto. Kaya pala natin maging perfecto kahit tao. Yes, pwede natin i-claim, Pastor, hindi ko kaya. Pero ang tanong ko sa iyo, wala pa ba si Jesus sa iyong buhay? Hindi natin kaya kung wala pa si Jesus sa ating buhay, pero nandito na si Lord sa atin. Then yung hindi natin kaya, makakaya na natin kapatid. Amen. Kung dati hindi natin kaya mga tukso, kapatid, kaya na natin ngayon. Sino dyan ang mga lalaki mag-i-amen? Kunti na lang. Amen. Pati yung nasa harapan, mahina din. Natutukso ka rin ba, Pastor? Malama. Sabi ko sa inyo, ang Facebook, napakamalalayan eh. Tama? Pero babalikan ko lang, kung talagang malinaw sa iyo na si Jesus Christ ang iyong strength, huwag kang maaasa sa strength mo. Alam mo nang mahina ka doon ka pupunta. Tapusin na natin to. Sa conclusion natin, napakahalaga ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Balikan natin yung 3 puntos dahil ito ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. So pag nakita mo si Jesus sa sabsaban, ay ito ang katuparan ng pangako ng Diyos, ito ang katuparan ng mga hula ng propeta, at ito ang katuparan ng pagkakatawang tao ng Diyos para sa atin. Okay? So malinaw po yun. Sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang katapatan magpakailanman. Hindi sinungaling ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Application, gulitain at ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang gagawin natin sa Pasko. Okay? So, pasalamatan natin at pahalagahan natin ang kanyang kapanganakan. Last, huwag natin kalilimutan ang kahalagahan ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. Ang significance ng kapanganakan ni Jesus ay napakatindi dahil ito ho ang katuparan ng pangako, ito ay katuparan ng propesiya, katuparan ito ng pagsama ng Diyos sa atin. Sa Diyos po ang pinakamataas na kapanganakan. The significance of the birth of Jesus.